Hello everyone, how are you today? I hope everybody is fine and safe. I am your teacher Jem Raymond and today I will present to you the different MOVs para sa our PMS Objective number 9 o Set Achievable and Appropriate Learning Outcomes that are aligned with learning competencies ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3 for school year 2023-2024. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito nga lahat yung 15 na RPMS objectives para sa school year 2023-2024 ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3. But focus tayo sa ating mga non-classroom observable indicators for this time. So yung objective 9, 11, 12, 13, 14, 15 ang ating mga non-classroom observable indicators or NCOIs ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3. Naunahin muna natin yung objective number 9. How are we rated for this indicator? But bago yan, intindihin muna natin yung objective na to gamit ang PPST Resource Package number 18. Let's define some terms based on this resource package. Let's have achievable learning outcome. Ito ay isang hanay na mga layunin na kayang abutin ng mga mag-aaral batay sa kanilang kakayahan. Appropriate learning outcome naman ay tumutukoy sa mga target na may kaugnayan sa kasanayan, kaalaman at pag-uugali na dapat linangin ng mga estudyante. Yung learning competencies ay tumutukoy sa mga kaalaman, mga kasanayan at pag-uugali na kailangang ipakita ng mga estudyante. Ito yung tinatawag nating MELC ngayon. So, mayroon ito mga particular na mga learning competencies na itinatakda sa bawat aralin o activity sa pag-aaral. Ang alignment with the competency naman ay ang mga pagkakatugma ng mga learning outcomes sa antas ng kaalaman, kasanayan at pag-uugali na inilalarawan sa bawat competency o MELC. Now, let's have an example, yung learning competency o yung MELC na tinatawag natin. Ito yung kaalaman, kasanayan at pag-uugali na inaasahan mula sa mga estudyante. Tulad nga ng describe techniques in separating mixtures such as decantation, evaporation, filtering, sieving, and using a magnet. Ang learning outcome ay tumutukoy sa tiyak na layunin na dapat makamit ng mga estudyante pagkatapos ng aralin. No, tulad ng by the end of this lesson, students will be able to describe the process of decantation as a technique for separating mixtures. So, dapat yung learning outcome natin ay achievable. Or meaning, yung layunin na naset natin ay dapat kaya lang abutin na base sa kakayahan ng ating mga mag-aaral. Now, let's have an example found in our PPSC Resource Package Module number 18. Now, si Teacher Pauline ay isang guro sa grade 3 na nagtuturo ng English. So, sa pagtuturo ng aralin, may competency siya na identify an imperative sentences. So, plano niya gamitin ang iba't ibang larawan bilang simula para masimulan ang target na grammatical structure from her class. So, pagkatapos, inisip niyang magbigay ng iba't ibang halimbawa ng mga pangungusap na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon like sa paaralan, palengke at sa bahay na upang palakasin palalo ang pag-unawa ng kanyang mga estudyante, pinagawa niya ito ng pagsusulat ng mga imperatibong pangungusap batay sa ibinigay na sitwasyon. Now, question. How does Teacher Pauline plan and teach the content? Now, prior to the instructional delivery, she has planned for her lesson. Now, do her instructional goals go beyond knowing and understanding? And does she set achievable and appropriate learning outcomes aligned with the learning competencies? Why or why not?
Now, sabi dito sa ating module, no, this is the suggestion for the improvement of what Teacher Pauline plans to do. So that illustration of practice has demonstrated a narrow perspective in instructional planning. So bagamat inisip ni Teacher Pauline ang nilalaman bilang learning competency, medyo nabigo siya sa pagpaplano ng anyo ng kanyang mga learning outcomes. Now, bilang isang mahusay na guro, mahalaga na pag-isipan nating mabuti ang pagpaplano ng ating aralin, particularly sa mga pagsagot ng question tulad ng ano ang dapat malaman ng mga estudyante at maaaring gawin sa katapusan ng klase. Take note, the competency is to just identify imperative sentences. Pero sa mga plano ni Teacher Pauline na gawin niya, ay mas malalim na ito kung ikukumpara sa learning competency na dapat hubugin ng mga bata. At may plano pa siyang pasulatin ito ng mga pangungusap na pwedeng mapagawa na naman sa mga susunod na aralin. Now, we will use this tool para malaman ang iba't ibang MOVs ng ating objective number 9. Teacher 1 and Teacher 3 are rated to quality and efficiency for our PMS objective number 9. Wala pong timeliness. Now, unahin muna natin yung quality. Ano-ano ba yung MOVs for this? Now, ang i-attach ni teacher for this our PMS objective number 9, kahit isang lesson plan lang po, pwede na. Pwede nga ding DLL lang. Or pwede din namang weekly lesson plan. Or mas mabuti din namang detailed lesson plan na ginawa ng teacher na ginamit niya sa kanyang pagtuturo na angkop sa layunin na nauugnay sa mga kakayahan ng kanyang mag-aaral. So, dapat napakita ito ng guro, no, base sa kanyang MOV like lesson plan nga, makikita doon ang kaugnayan ng learning competency sa mga learning outcomes na makikita sa kanyang lecture or discussion part ng lesson plan. Pwede ding makikita sa activity sheet o performance task, pwede ding rubrics ng performance, no, gamit ang mga criteria na bagay sa paglalarawan ng target na output ng mga mag-aaral. Pwede bang mag-submit ng more than one lesson plan that suits what is required in this indicator or in this objective? Opo naman, pwedeng-pwede. Di naman nga kinakailangang yung ginamit ni teacher during his or her demonstration ang i-attach. Basta, nagamit lang ni teacher sa kanyang pagtuturo, kahit hindi yung lesson plan na ginamit niya sa classroom demonstration. So now, let's discuss how the Teacher 1 to Teacher 3 are rated according to quality. Now, gamit yung lesson plan na ini-attach ni teacher, pwede nating makita how the teacher set the learning outcomes aligned to the learning competencies. Now, rating 2 ang makukuha ni teacher kung yung lesson plan na isubmit niya ay nagpapakita that the learning outcomes are not achievable or not appropriate or partially aligned with the learning competencies. So, hindi achievable o hindi angkop ang kakayahan ng mga mag-aaral ang itinakda na layunin sa pag-aaral at pagtuturo. At medyo may konting kaugnayan lamang sa learning competency. So, siguro yung halimbawa na mga bibigay natin dito ay yung ginawa ni Teacher Pauline, no? Na kung i-attach niya yon, yung LP na ginamit niya, so maaring rating 2 ang kanyang makukuha. Now, rating 3 or satisfactory ang makukuha ni teacher for quality kung siya ay nagbigay ng mga learning outcomes na achievable at appropriate naman at naka-align sa learning competency. Now, halimbawa, kung ang lesson niya ay tungkol sa decantation, gagamit si teacher ng lecture
at simpleng demonstration upang ipakita ang proseso ng decantation. At magbibigay din siya ng mga visual aids, ng mga support instructional materials, at isang simpleng activities na kung saan ang mga estudyante ay mag-o-observe how decantation process is done. Yung assessment niya ay binubuo ng mga worksheets na nagpapasagot ng mga basic questions tungkol sa decantation. So pagkatapos ng lesson, ang estudyante ay nakakapag-describe ng proseso ng decantation, ngunit limitado lamang ang kanyang pagkakatuto sa pag-describe ng proseso at hindi masyadong lumalim ang kanyang pag-unawa o application sa iba't ibang techniques ng separating mixtures. Now, let's have rating 4 o very satisfactory. So, kung si teacher gumamit ng mas maraming interactive na pamamaraan tulad ng group discussions, mga hands-on activities na makikita naman sa lesson plan niya kung paano niya plinano yung kanyang lesson. So, ginawa niya ito upang masigurado na mas malalim ang pag-unawa ng mga estudyante. Bukod pa sa demonstration, may mga group activities kung saan ang mga estudyante ay gumagawa ng sariling decantation process at nagkukumpara dito sa iba't ibang separation techniques ng mixture. So, yung assessment naman ay mas detalyado na worksheet o quiz na nagpapakita ng pag-unawa at pagkukumpara ng decantation sa iba't ibang uri ng techniques ng separating mixture. Now, pagkatapos ng lesson, hindi lamang nakapag-describe ng decantation ng mga estudyante, kundi naintindihan din nila kung paano ito naiiba sa iba't ibang methods ng separating mixture, just like filtration at evaporation. Ang kanilang pagkatuto ay nakaambag sa pag-unawa ng susunod na related competency. If yung naset na learning outcomes ng teacher were achievable and appropriate and contributed to the understanding of the next related competency, then very satisfactory ang kanyang makukuhang rating for quality. Para naman sa rating 5 or outstanding, ang guro ay nag-integrate ng real-life applications at mga cross-disciplinary approaches sa pagtuturo ng decantation. Bukod sa mga group activities, may mga case studies, may mga project-based learning pa siya na nagpapakita ng paggamit ng decantation sa iba't ibang industriya tulad ng water treatment at food processing. Yung assessment naman ay hindi lang limitado sa mga written quizzes, kundi pati na rin mga performance-based tasks at real-world problem solving na may kaugnayan sa decantation. Sa pagtatapos ng kanyang lesson, hindi lamang nakakapag-describe ng decantation ang mga estudyante, kundi nagagamit din nila ito sa iba't ibang real-life scenario. Nakakapag-apply sila ng mga natutuhan nila sa mas komplikadong sitwasyon at naipapakita ang pagkamit ng susunod na related competency na nagpapakita ng mataas na antas ng pagkatuto at aplikasyon sa mas komplikadong sitwasyon. So again, rating 5 ang makukuha ni teacher for quality if the teacher set learning outcomes which are achievable and appropriate and will lead to the attainment of the next related competencies. Now, let's have efficiency. Yung efficiency naman, rating 1 ang makukuha ni teacher kapag wala siyang naisubmit na acceptable MOV. Rating 2 naman yung makukuha niya kapag maraming activities ang hindi direktang konektado sa lesson. So, kaya hindi ito matatawag na epektibo ang kanyang pagtuturo. Rating 3 or satisfactory ang makukuhang rating ni teacher kapag at least half of the learning outcomes are aligned with the learning competency. So, sapat lang ang bilang ng mga activities na konektado sa lesson upang masigurado na nauunawaan ng mga estudyante ang mga pangunahing layunin ng aralin. Now, rating 4 or very satisfactory
satisfactory ang makukuha ni teacher kapag majority of the learning outcomes are aligned with the learning competency. So, kung makikita sa lesson plan na nasubmit ni teacher na halos lahat ng activities ay konektado at sumusuporta sa layunin ng lesson, kaya expected na mas mataas ang antas ng pagkatuto ng mga estudyante, then ang makukuha niya dito ay rating 4. Now, outstanding or rating 5 ang makukuha ni teacher sa efficiency kapag all the learning outcomes set were aligned with the learning competency. Lahat ng activities ay malinaw na nakonektado at sumusuporta sa layunin ng lesson. Now, uulitin ko, kahit isang lesson plan lang ang i-attach ni teacher for this indicator, pwede lang. Pwede nga ding isang lesson from self-learning module na ginawa ni teacher o ng ratee. No? And it was used in the instruction. Now, let me give you a sample lesson plan that would suit to this objective. Lesson plan po ito with discussion part lang po and sample activity sheet na ginamit for instruction. So you have there the learning competency and the instruction objective or yung ating learning outcomes. Ito naman po yung discussion part ng lesson plan. At ito naman yung sample activity sheet na kasama sa lesson plan. Actually, 6 na activity sheets to kasi the class were divided into 6 groups. Iba't iba yung activity per group. That's all for this video and I hope nakatulong yung video na to para sa pag-prepare nyo ng inyong mga MOVs for objective number 9. Till next time, keep safe everyone!